Nag-inspeksyon na ang Independent Commission sa ilang proyekto sa Quezon City. May nadiskubreng substandard at meron ding mga ghost project. Narito ang report ni Gio Robles. Sa unang pagkakataon, mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang nanguna sa inspeksyon sa mga maanumalyang flood control projects ng DPWH. Pakay ng ICI members ang ilang proyekto na sinumbong mismo ng Quezon City Local Government. Kompleto sina ICI Chairperson at dating Supreme Court Justice Andres Reyes Jr., dating DPWH Secretary Babe Singson, Baguio City Mayor Benji Magalong, at SGV Managing Partner Rosana Fajardo ng Maglibot sa lungsod. 4 na flood control projects ang personal nilang dinayo, gaya sa Barangay Tatalon. Sa pagsisiyasat ng QC Department of Engineering, walang ginawang proyekto sa lugar. Hindi na itago ni Mayor Magalong ang panlulumo nang makita ang proyektong 48.2 million pesos ang halaga. Parang you're out of words. Unbelievable They can be so bold, so comfortable na gumawa ng ganitong mga project. Sunod na pinuntahan ang proyektong ito sa isang ilog sa lungsod na hindi matukoy ng LGU kung saan nagsisimula at matatapos. Substandard din umano ang pagkagawa, kaya posibleng perwisyo pa sa mga residente sakaling bumaha ulit. Lagpas tao ang baha tuwing umaapaw ang San Juan River sa bahaging ito ng Barangay Rojas sa Quezon City, kaya tinayuan ng flood control project. Pero ang problema, hindi pa matapos-tapos at umabot na sa 92 phases ang proyekto na may halagang 141 million pesos. Yung span po ng San Juan River in Quezon City is around 4 kilometers. So yung nahati-hati po siya. Tapos hindi pa natin alam kung ano yung mga limits ng bawat isang phase. Kalokohan na yan. Chap-chap yan. Hindi naman obvious yan. Yung Blumentritt Interceptor, 3.3 kilometers, 3 phases lang. May 66 ghost flood control projects sa Quezon City, ayon kay Mayor Joy Belmonte. Naisumite na ng lungsod sa ICI at DPWH ang resulta ng kanilang independent audit. Ayon kay Dizon, pareho sa Mindoro at La Union ang modus sa mga questionableng proyekto sa Quezon City. Yung patterns pareho, ganun din, walang mga plano, walang ni-ha-ni-ho sa local government. Hindi kumuha ng building permit, kamukha din nung sa Mindoro, kamukha din nung sa Bulacan. So may nakikita tayong recurring pattern dito o modus. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.